morning mga master. Outfit check. Dilaw na dilaw. May sombrero pa. Hi, good morning sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa ating van. Ayan naman yung van natin. Ito na yung umpisa ng ating kalbaryo dito sa van mga master. Look at the mess. Yan. So yan mga yan, gagamitin ko yan. Kasi mga master, ngayon po ay susubukan kong tanggalin yung rack and pinion. Wala akong idea, zero knowledge ako dito sa pagtatanggal ng rack and pinion ito. Talagang mangyayari ito trial and error. So sabi ng iba madali, pero para sa akin tingin ko mahirap eh. Kasi syempre zero knowledge tayo. So tatanggalin natin yung rack and pinion natin kasi nga may leak tong rack and pinion. So gusto kong palitan yung oil seal nito. Kasi nauubos yung yung ATF ko eh. So ayan, lininis ko lang yung yung ilalim kasi magsusuot ako diyan sa ilalim. Ayan mga master. Wala akong idea pa paano tanggalin to. Pero nanood-nood lang ako sa YouTube. Pero wala talaga ako napanood na kapareho ng sasakyan na to na nagtatanggal ng ganun. Meron naman tanggal na. Pero yung pagkakalas, wala pa ako nakita. Napakahirap kalasin ito kasi para matanggal mo yung rack and pinion. Tingin ko parang tatanggalin yung radiator eh. So titingnan ko muna, obserbahan ko, susuot ako sa ilalim para malaman ko yung anong mga dapat tanggalin doon, no? Ayan, so samahan nyo ako ngayon mga master sa hula-hula natin DIY. Titingnan natin kung magiging successful ba itong gagawin natin. Pag hindi naging successful, tutuloy ko pa rin kasi wala na, kaya na-vlog ko na na DIY eh. Tiyagain na lang natin, makukuha din yun. So ayan, ito po ang day 1 ng ating van build. Okay, so ang ating van ay Mazda E2000. Ayan. So andito na yung mga kakailanganin ko, tools. Ayan, nandyan. Ito pang suporta sa ilalim, baka kasi syempre baka bumagsak, di ba? Ayan mga master. Samahan nyo ko ngayon sa isa na namang panibagong adventure dito sa van. Sana maging successful yung ating gagawin ngayon. Alright. Ayan mga master. Nabaklas ko na yung gulong, tapos patanggalin na natin tong ano tawag dito, basta itong cutter pin na to, tapos yung ayun naman leak talaga. So kailangan hindi ko pa alam paano tanggalin yung buong rack and pinion, pero tanggalin na muna natin tong tie rod pala tawag mo. Yun. Medyo mahirap. Pero nalagyan ko na suporta, meron tayong jack, tapos may support pa ako doon para just in case, diba? Para iwas disgrasya. Tanggal ko na. So nakita ko sa YouTube, pupukpukin lang to, or pwede rin naman ito dito, pero mas maganda kung pupukpukin natin dito sa gilid, diba? Pantay. Hirap.
pa lang, struggle na tayo. Yun. Nakuha din. Ay, salamat. So, parang malambot na yung ball joint ko ah. So ayan mga master, natanggal ko na yung ball joint. Ay, salamat. Kinabit ko ulit yung gulong for safety. Tapos ibababa ko tong jack. Tapos lilipat tayo dun sa kabilang gulong. Tatanggalin natin yung tie rod dun. Ball joint pala, ball joint. Yun, so ganun sistema. So pagkatanggal ko yung ball joint yan pareho, ang problemahin na natin paano tanggalin yung yung ang tawag ito, rack and pinion. Yun muna. Let's go. Tanggalin muna natin. Tigas. All good, sa kabila naman. Yan. So alam ko na paano pagtanggal niyan, mga master. Pupukpukin lang. Kasi kanina pinupuk ko lang din eh. Wala tayong alam. Pasensya na sa mga veterans dyan. Hirap pa. Yun.
So yan, ibalik na natin. Ngayon, ibababa na natin yan mga master. Suot na naman tayo. Tanggalin natin yung steering. Hirap ng kalagayan. Ano lang, one at a time. Buti nga tanggal ko na yung ball joint kasi yun ang yun ang inaalala ko. Ay, dati. Aray. Hirap gumalaw. Ito na lang tatanggalin ko, tapos itong mga mga joint, itong mga hose, parang brass hose, tapos yung 4 na tornilyo ng rack and pinion. Pag natapos yun, tapos na yung step 2 natin, siguro tayo sa step 3, yung pagbabaklas ng rack and pinion. So honestly speaking mga master, parang hindi ko kakayanin kung maghapon to dahil syempre first time nating ginawa to hindi ko pa alam kung ano yung mga gagawin dito, pero nasa step 2 na tayo tuloy na natin to. Ang hirap baklasin itong steering. Yes, konti na lang. Nangangalay ako. Yun. Ay, salamat. Ito mga master, kaya ako napilitang mag-DIY. Dahil ang mahal ng singil sa akin ito Yung singil ako ng 7,000. Sabi ko parang madali lang namang gawin yan Hindi pala. Ay, salamat. Ang hirap tanggalin ito. Grabe. Okay. So, nandun na tayo sa ngayon, tatanggalin na natin tong mga hose, parang to, brass ito. Medyo mahirap tanggalin to Ayan, yung mga yan. So, tanggalin natin to. Itong dalawa na to. Linya to papunta dun sa sa pump, power steering pump. So tatanggalin natin to. Isang 17 at saka isang 19 yan. Yes, madali lang pala tanggalin to. Ay, tumulo na yung ATF ko. So, kaya palang hirap mga master tanggalin ng mga ang daming mga nakasingit-singit dito ng mga flat bar. Kasi na-modify na pala to siguro nung dating may-ari. So, ang hirap tanggalin ng mga pinagkakabit nila. Hindi na standard. Grabe. Imbis na mapadali yung pagtanggal ko, ang dami kong tinatanggal ng mga ganito. Ito, may mga ganito pa. Meron flat bar na ganito na wala naman to dapat dito.
Kasi itong condenser yata tawag dito, no? Tingin ko hindi to dito eh, no? O hindi to yung tamang bracket nito eh. So ewan ko kung saan to nakalagay dati, tinanggal na yun. Mga invento lang yata, mga pinag DIY lang din. So ito hindi ko matanggal kasi ano, lost thread yung ano, yun ang magpapatagal sa atin. Ay nako. Oh, natanggal din kita. Grabe. Ang pinakamahirap tanggalin tornilyo. Tanggal ko na. So, ayan mga master. Tatanggalin ko na tong ano, yung linya ng pump. Kaya syempre naglagay ako dito ng ano, para sa ATF. Kasi ano, tutulo yung ATF niya. Dami. Importante merong ano, merong pansala. 17 tsaka 19. Ubos ang ATF. Malakot! Yan ang malungkot na buhay. Ha? Malungkot na buhay. Talo? Putang ina, talo. Nakating pa ako ng passing ang wala kaya isa. Nakailang ka? Isa! Aray. So, yan, natanggal ko na yung ano. Tatanggalin ko na ng, ito last na itong tornilyo, 4 na tornilyo, pero medyo mahirap-hirap to. 17, 4 na 17. Pagkatanggal ko yan, mababaklas ko na itong buong, ano, itong buong rack and pinion. Sana tsambahan na natin magbaklas. Yun lang. Ayan. Puting ang bigat. Bigas. Ang hirap pala nito. Ay. Charan! Nakakatuwa to, master. 1-0. 4 na tornilyo lang ang kailangan ko niyan. Ito rin yung mga tools ko na pang motor ah. Yes!
kasi kung ipapagawa ko pa to, napakamahal ng singil sa akin. At least maganda itong nagdi-DIY tayo. Natututo tayo. 2-0. Uy, nawala yung ano. Okay. 2-0 na mga master. Ngayon, dito sa part na to ang pinakamahirap. Kasi yung sikip. Pero okay lang. Ganun talaga. Hirap nga. Ito. Sana kuha. Yun. Dali. Okay. 3-0. Yan na lang. Yun lang. Nalaglag yung washer. Patay tayo dyan. Nandito na tayo mga master. Okay, kuha naman dito. Buti na lang may extension ako. Binili ko to kahapon. Let's go. Tigas. Oh, grabe. Tigas ah. Medyo matigas compare dun sa isa. Ang hirap baklasin. Hirap yung ano ko, hirap yung impact ko. Parang hindi kaya ng impact ko ah. Tigas. Ay, lobat. Ang tigas, grabe. Okay, kaya yan. Tsagain lang. Yun! Nadali ka rin. Ah! Yes, tanggal na. Ay, salamat. Grabe, nakakapagod. Tanggal na mga master. Okay. Kala ko hindi kakayanin eh. Yes! Malapit ko nang matanggal. Master. Ito na. Moment of truth. Uy. Bakit? Alam ko okay na to eh. Diba? Ano ba ba? Alam ko okay na eh. Teka lang.
Paalam. Isip mo na. Paano ko tatanggalin to? Master, subukan natin ulit. Napakahirap mo tanggalin. Pabalik ko rin. Yung pagtanggal sobrang hirap.
ko siya matanggal. Kaya hindi ko siya matanggal kasi may nakaharang na ano, bracket. So kailangan tanggalin ko. Yun lang ang ano talaga, nakaharang. Kala ko may ibang paraan pero wala na. Number 14 dito. Ito lang. Yun sa may stabilizer. Pag ito natanggal ko, mahuhugot ko na to. Hirap tanggalin, grabe. Pero yan na, pag natanggal ko yung nakaharang na yan, mahuhugot ko na to. Yun lang pala nagpapahirap sa akin. Mamaya na lang. Pahinga muna ako. Disaster mga master. Naputol ko yung tornilyo ng ano, stabilizer. Itsugas na yan. Ang tigas eh. Yari. Imbis na ang problema ko lang yung ano lang, naputol ko. Ayan no. Meow 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 meow. Yari. Yan ang mahirap kapag ano, magpapaklas ka. May mga tornilyong ano, malalambot na tsaka kinalawang na. Patay tayo nito mga master. Ayan o. Ayan ito. Putol na. Importante pa naman yan mga master kasi stabilizer yan. Aroy. Iyak tayo nito mga master. Double trouble na nangyari. Grabe. Ang hirap. Ang hirap. Wala eh, hindi ko maisigit. Nasiraan pa tayo ng ano, nagkaroon pa tayo ng panibagong problema. Nilalabas ko na, konting-konti na lang. Sana naman ilabas na natin to. Kanina pa ako dito eh. Yun na. Konti na lang mga master, may lalabas ko na shortcut na nangyari. Ay, ari ko! Ay, nalaglag na ako. Na sobrang hirap ng ginawa ko, nalaglag na ng pusa. Grabe. Ayan, nakuha na rin natin yung ano, rack and pinion. Nalaglag na ng pusa. Ang hirap eh. Problema ko paano ko maibalik to, pero unahin ko muna tong problema ko dito, no? So ang dami kong binaklas yung master, pero at least okay na. Grabe, nalaglag na lang ng kusa. Alright. So sa wakas mga master, after so many hours na struggle, paano ko mabaklas to, natanggal ko din sa wakas. So ito na ngayon yung rack and pinion. Ayan.
So, hindi ko sigurado kung ang dami kong dumi sa mukha. Hindi ko sigurado kung matatapos ko to ngayon kasi sa totoo lang nahirapan talaga ako paano ilabas to. Ang magiging problema ko paano ibalik to. Yun ang sobrang struggle. Nasiraan pa ako ng nagkaroon pa ng issue. Nagkaroon pa ng another issue dun sa tawag nito, stabilizer, yung kasi yung kanina hindi ko alam tawag pero alam ko importante yun sa sasakyan kapag umaandar. So kailangan yun matanggal ko yung problema dun. Pero unahin ko muna tong itong rack and pinion na to, no? So hindi ko alam kung matatapos ko to ngayon. Siguro kung hindi ko to matatapos, mga master, kita-kits sa susunod na araw. So lilinisan ko na lang muna itong mga to. Tapos dadalhin ko sa bahay kasi may compressor doon sa bahay para mabugahan. Mag-aalas 3 na ng hapon mga master. Nag-umpisa ako ng alas 9. So 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. May mga oras na ako nagpapaklas dito. Tama yung sa YouTube na 5 oras. 4 to 5 hours talaga paklasan na ito. Hindi ko alam, siguro matagal lang ako kasi bago So, hindi ko alam kung paano technique. Basta yung ginawan ko na ng paraan kung paano ko may lalabas Ngayon ang problema ko paano ko may babalik. Yun ang magiging problema ko. Pero siguro kung paano ko siya nailabas, ganun ko na rin siya gagawin. Then doon ko na bubuhin pag nakakabit na. Yun na lang siguro ang magiging diskarte ko. Para kasi kung dito ko sa labas bubuhin, hindi ko alam paano ko may papasok to Ang hirap Hindi ko alam kung saan idadaan. Nasiraan pa tayo naman. Na-stress ako dun sa stabilizer board. Importante pa naman yun. Mangyayari yan, manghihirap tayo ng welding dito sa kapitbahay, tapos welding yun, bahala na kung magagawa natin ang paraan. Okay, so ayan mga master, pagod na ako dito sa ginagawa ko. Siguro hindi ko alam kung mababaklas ko to ngayon. Ito na lang naman ang problema natin tapos bibili na lang tayo ng pyesa. Ayan, nagligpit na ako ng mga gamit kasi kakain muna ako. Mamaya na ako mag-iisip kung itutuloy ko to o hindi. Pero kung hindi ko matutuloy ito, siguro baka bukas na, no? Kasi hapon na rin. Tsaka mamaya sarado na yung auto shop. And medyo magugumpaklasan din tong rack and pinion. First time ko lahat ng gagawin natin dito sa van natin mga master, first time kong gagawin lahat, halos 100% first time, kaya medyo nahihirapan ako, no? Pero okay lang, at least kahit pa paano na napaklas natin. So pag nagawa natin ito, pagkulimahin na natin paano ko ito ibabalik. Ayan. So wala namang problema sa mga tools, kompleto naman tayo ng tools, no? Saka nagdagdag kasi ako ng tools, bumili ako nito kasi wala ako nito. Tapos isang katala na medyo malaki. Ayan. And extension ng mga 1/2 na socket. So okay na, kaya hindi ako kinakabahan na magpaklas. Ang problema, nasobrahan naman tayo sa pagbabaklas, na putulan tayo ng tornilyo. Okay, so yun lang muna mga master. For the meantime, ako'y magpapahinga muna. And magkita-kita tayo sa susunod ulit na vlog. Pakiramdam ko hindi ko na kaya. Grabe, pagod na ako. Ligpitin ko na muna itong mga kalat natin dito. Nalagay ko dito sa loob ng van. Ayan, oh. Pero yan, iuwi ko yan. Iuwi ko sa bahay yung rack and pinion kasi pag-aaralan ko. Baka sakaling mapaklas ko dun sa bahay, edi mas maganda, no? So, yun lang. Update ko na lang kayo soon pag na okay na to. Okay, mga master. So, positive, no? Magpapahinga muna ako. Napagod ako ng gusto. Grabe. So, tuloy natin yung vlog natin sa susunod na
na araw. Ang gagawin na lang natin is babaklasin na lang natin yan, tapos ikakabit na lang natin. Bibila natin ng oil seal. So yun na lang yung gagawin natin. Uwi na muna ako at sobrang napagod ko. Nagligpit na ako. Nagwalis na rin ako dito sa ating sa ating working area.